Good morning, everyone. Happy New Year. Praise the Lord. Magandang bagong taon sa bawat isa. Yan. Sabihin mo nga sa kapatid mo, Happy New Year. Happy New Year, Happy New Me, and Happy New You. Praise the Lord. Kaya napaka-gandang umaga po sa bawat isa sa atin dito sa Asia. And pagkakataon naman na tayo po ay makinig. Salamat sa Panginoon dahil tayo pa rin nagbagong taon pero nandito pa rin tayo na magkita-kita dito po sa ating jail ministry. Kaya salamat po sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat sa buhay ng ating mga pamilya. Salamat sa buhay ng ating mga wardens, mga officers. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. At salamat kay Lord dahil buhay pa tayo, di ba? Marami nang namatay. Kahit punta kayo kay Mr. Google at i-google ninyo ilang tao po ang namatay sa taong 2025. Pero salamat kay Lord, hindi tayo kasama doon. Di ba? Di tayo kasama doon. Kaya bagay lang na dapat natin pasalamatan ang ating Panginoon dahil kahit anuman ang mga bagay-bagay na ating pinagdaanan sa buhay, pero nakarating pa rin tayo sa bagong taon na ito, year 2026. Kaya bago po tayo magpatuloy, samahan ninyo ako ng maikling panalangin. Lord, salamat po sa pagkakataon na kami muli ay makinig sa iyong salita. Dalangin ko po, Diyos, na ikaw po ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataon para makinig at patuloy na maglingkod sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Patatagin mo kami, Panginoon, at hayaan mo na ang iyong salita ay tumimo po sa kaibuturan ng aming puso. Salamat, O Diyos, sa ito pang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Okay, ang topic natin ngayon is it's time to move on. Yan, ganda yan. It's time to move on. Maraming mga bagay-bagay na it will hinder. It will hinder our walk with the Lord so that we could not forward. Yeah? Maraming mga ginagawa ng kaaway para bigyan ng hindrance ang ating buhay para tayo'y manatili at hindi tayo makamove on sa ating buhay. Kaya, I would like to encourage everyone na sa taong ito, nagbago na ang taon. Kailangan po na anuman ang mga bagay-bagay na nakakahadlang sa ating pag-forward sa paglilingkod sa Panginoon, it's time. This time is the time for us to move forward. Amen? Kaya sa salita ng Panginoon, dito po sa Philippians, ito po ang sabi ni Paul. Sa Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Sabi niya, Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ito po ang sabi ni Paul.
Hindi ko sinasabi na tapos na, o ginawa ko na, o nag-gain ko na ang lahat. Pero sabi niya, may isang bagay, but one thing I do. Sabi niya, may bagay na dapat kong gawin. Forgetting, sabi niya dito, sa nabasa natin, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon is kailangang mag-forward tayo. It's time to move on. Alam ko pong mga kapatid, mga kaibigan, ang dami pong mga bagay-bagay na nangyari sa buhay ng bawat isa, bagay na hindi tayo maka-move on. Bagay na hindi tayo maka-forward. Dahil palagi tayong hinihila ng nakaraan sa buhay natin. Kaya ang nangyayari ay nai-stuck tayo. Hindi natin magawa ang gusto nating gawin para sa Panginoon. You know why? Yung nakaraan mo, palagi kang hinihila. Pero sabi ni Paul sa kanyang salita, kalimutan natin ang nakaraan. Baka sabihin nyo, Pastor, paano ko makakalimutan ang nakaraan? Paano ko makakalimutan? Grabe ang ginawa niya sa akin. Baka sabi ninyo, grabe ang ginawa niya. Kailanman hindi ko makakalimutan. Pero alam ninyo mga kapatid, it's good for us. Napakaganda po na mag-move on tayo. Ano ang gagawin natin para maka-move on tayo? Anong gagawin natin? Hayaan natin. Letting go of the past. Kalimutan mo na ang nakaraan. Or, ito ang napakaganda. Okay? The best so that we could really fulfill yung kagustuhan ng Panginoon. Okay? Ganito. Forgive. Forgive and let it go. Kasi, kung sasabihin natin, forget. Baka sabihin ninyo, hindi ko makakalimutan, Pastor. Pero kung na-forgive mo na, yan ang napakaganda. Yan ang magkakasama yan. If you forgive, then it means na talagang pinatawad mo na. At kung pinatawad mo, then you can move. You can move. Okay, ganito yan kasi yan eh. Kung na-forgive mo ang isang tao, ibig sabihin, kahit nakikita mo, hindi na masakit. Okay? Kagaya nito, for example, nasugatan ka. Diba? Kahit may sugat ka, kahit kung may sugat ka, kung hilom na yung sugat mo, kahit hinihipo mo yan, hindi masakit. Right? Hindi masakit. Ibig sabihin, healed na. Nagamot na. Okay? Pero kung hindi pa hilom, ay talagang even you will just touch, it's very painful. Right? Masakit yan. Ganon din mga kaibigan. We need to forgive and allow the Lord to heal us so that we could forgive. So that we could forget. Ganun po mga kaibigan. I-release natin ang anumang mga bagay-bagay. Letting go of the past. Ibig sabihin, i-release natin ang past mistakes, mga past disappointment, yung mga past na mga guilt natin, yung mga past na nangyayari sa buhay natin. Para makapag-forward tayo. Siguradong-sigurado yan, hindi ninyo makakalimutan. Hindi natin makakalimutan ang nakaraan, right?
Ha? Hindi natin makakalimutan yan. Pero, kung na-forgive natin, we can move on. Yeah, we can move on. Kasi kahit nakikita mo yung isang tao na nagkasala sa'yo, hindi na masakit. Why? Because hilom na eh. Yeah? Healed ka na eh. Ganon. And kung na-forgive mo, wala na yung sakit, kaya malakas ka nang mag-forward. Okay? Malakas ka nang mag-forward. Mag-forward. Sabi ng, so, press on toward the goal. Sige na, ipagpatuloy mo na. Pagpatuloy maglingkod, tingnan mo kung ano ang goal mo sa buhay. Ngayon, 2026, ano ba ang goal ninyo? Ano bang goal ninyo sa 2026 na ito? Ano bang pangarap ninyo? Ano bang desire ninyo? Yeah? I-concentrate na lang ninyo doon. Lalong-lalo na, of course, sana ang goal natin in line sana doon sa kagustuhan ng ating Panginoon. At kung yung goal natin ay in line doon sa kagustuhan ng ating Panginoon, ang Panginoon, siya ang tutulong sa atin para makamtan natin kung ano po ang mga goal natin sa buhay. Yan po ang gagawin natin. Don't stuck yourself kung ano po ang nakaraan ninyo. Dahil kailanman hindi po kayo makakapag-forward kung mananatili kayo sa mga bagay-bagay sa nakaraan ninyo. Okay? Kaya yan po ang gawin natin sa ating buhay. I-fix natin, magpatuloy tayo, i-focus natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. And I believe that God will grant the desire of your heart as long as you walk with the Lord in line to His will. Kung ano po ang kagustuhan ng Panginoon, yan po ang gagawin natin at alam ko po na ang Panginoon pagpalain niya ang ating buhay. Amen! Hallelujah! Kaya bagong taon na, sabihin natin sa Panginoon, Lord, I release all yung mga unforgiveness, yung mga balakid sa buhay ko, Panginoon. Baguhin mo ako, tulungan mo ako. Ito, Lord, ang aking goal ngayon. Ito, Lord, ang gusto kong mangyari. At alam ko po na ibibless mo ang aking buhay dahil ito po ay kagustuhan mo. Ganun po. Ay, focus natin. Kasi kung palagi natin linilingon ang nakaraan natin, yung mga masakit na karanasan natin, it will pull us down in our walk with the Lord. Malaking sagabal yan sa ating paglilingkod. Kaya sabi niya dito sa Isaiah. Sa Isaiah chapter 43 verse 18 and 19. Sabi niya, forget the former things. O, tingnan ninyo. Forget the former things. Do not dwell on the past. O, napakaganda, o. Kalimutan ninyo ang nakaraan at huwag kayong manatili. Oh, you see the word of God. Sabi niya dito, tingnan ninyo. I am doing a new thing. Oh, gumagawa ako ng bagong bagay sa buhay mo. Now it springs up. Do you not perceive it? Sabi niya. Gumagawa ng Panginoon ng bagong bagay sa buhay natin. Yeah? Kung tayo ay nakafocus sa Kanya, kung tayo ay willing, nakalimutan ang nakaraan, at tulungan natin ang sarili natin na mag-forward patungo sa kagustuhan ng ating Panginoon, sabi niya, I am making, you see I am making a way in the wilderness. Anong ibig sabihin nito? I am making a way in the wilderness. Gumagawa ng Panginoon ng mga bagay-bagay
na positive sa buhay mo kahit sa kalagitnaan ng mga pagsubok, mga krisis sa buhay mo. Alam ninyo mga kaibigan, doon sa Baguio, sa Baguio, maraming mga tao na nakatira doon sa gilid ng basurahan. Okay? Maraming tao na nakatira doon sa basurahan, lalong-lalo na doon sa mga taga-Baguio, doon sa Apugan noon. Yeah? Okay. Yung mga tao doon sa gilid ng basurahan, kung darating ang truck na magbabasura, ang daming mga tao na pupunta. Alam niyo kung bakit? Kahit doon sa basurahan, may kayamanan. Kahit doon sa basurahan, may kayamanan. Kasi may napupulot na yung mga magagandang kahoy, mga magagandang pwede pang magamit. Kung minsan pa may mapulot silang mga pera. Tapos yung mga kinukuha nila, ginagawa nila yon or linilinisan nila, tapos ibibinta nila. Kaya yung nanggaling sa basuraan, nagiging kayamanan. Yan ang ibig sabihin, yung sabi niya, I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Tingnan ninyo, may tubig, may kayamanan even in the wasteland. Ibig sabihin nito mga kaibigan is, kahit anuman ang mga pagkukulang, kahit anuman ang disyerto, kahit anuman ang wilderness sa buhay natin, pwedeng kumilos ang Panginoon. At sa mga pagkukulang at sa mga nakaraan na yan, may mapupulot kang kayamanan, may mapupulot kang aral, na yan po ang daladala mo habang ikaw ay lumalakad patungo sa iyong paglilingkod sa Panginoon. At yung aral na yan na napulot mo sa mga nakaraan sa buhay mo, mga wilderness sa buhay mo, or sa crisis sa buhay mo, habang lumalakad ka at naturuan ka na, nagiging kayamanan na yan sa buhay mo, at yan po ay pagdating ng panahon, gagamitin mo yan para magiging instrumento ka sa kapwa mong tao. Ang dami tayong mga member. Alam niyo, dami tayong mga member. Nanggaling sila sa bilangguan. Pero nung nabago ang buhay nila, ibinigay nila ang buhay nila sa Panginoon. Ang buhay nilang basag, ang buhay nilang basag ay lininisan ng Panginoon, kinumpuni ng ating Panginoon, at sila'y nagiging magandang instrumento para po sa kingdom ng Panginoon. Amen? At naniniwala po ako, mga kaibigan, mga kapatid, na nandyan po kayong nakaupo, nakikinig sa salita ng Panginoon. At kung ang salita ng Panginoon na napapakinggan ninyo, ay hakayaan ninyo na ang Panginoon kumilos at baguhin, kumpunihin ang buhay ninyo para magiging tapat kayong instrumento. Gagawin ng Panginoon yan. Pagkatapos, gagamitin kayo ni Lord. Gagamitin kayo ni Lord. Pero ito, ang palagi kong sinasabi, patawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo. Patawarin ninyo. At kalimutan ninyo at i-focus ninyo ang paglilingkod ninyo sa Panginoon. Sabi sa salita ng Diyos, vengeance is mine. Huwag kayong gaganti. Hayaan ninyo ang Panginoon ang gaganti. Dahil kung kayo ang gaganti,
walang igaganti ni Lord. Walang igaganti. Tama ba yun? Hallelujah. Kaya yan po ang napakagandang gawin natin. Let us keep on moving forward. Let us continue to run the race. Focusing our eyes on Jesus. Para hindi tayo ma-divert, hindi tayo mawala sa ating paglilingkod kay Lord. Hahayaan natin na ang Lord ang kumilos sa buhay ng bawat isa. I guarantee you. I guarantee you. Kung talagang magpakatotoo kayo sa Panginoon, hindi po unfair si Lord. Hindi unfair ang Panginoon. You will see what the Lord will do if you really serve Him faithfully. Kahit walang nakakakita sa inyo, kahit walang nag-a-appreciate sa inyo, sige lang, maglingkod kayo sa Panginoon. Ipakita ninyo sa Panginoon na kayo ay binago ni Lord, na kayo ay gustong gamitin ng Panginoon. Si Lord hindi po natutulog. Hindi natutulog ang Diyos. Lahat tayo dito na nakikinig sa salita ng Panginoon. Even all the officers, even all the wardens, I tell you, hindi kayo lugi. Hindi kayo lugi because you are a part of the work of the Lord. Kapartner kayo sa trabaho ng Panginoon, and I guarantee you, hindi natin alam kung paano kayo pagpalain ni Lord. Hindi natin alam kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Pero habang tayo ay nakikinig, habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, may ginagawa si Lord sa buhay natin. May ginagawa si Lord sa pamilya natin. Kaya this is my encouragement, mga kaibigan. Let's go on. Continue to serve God. Yung Bible study natin na ito, sige, patuloy. Patuloy pa rin na tayo. Kung ano ang pwede nating magawa para sa Panginoon, sige, gawin natin. Ipakita natin kay Lord na tayo ay anak ng Diyos. Ipakita natin sa mga officers natin na tayo ay binago ng Diyos. At titingnan ninyo kung paano kikilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya, let's go on, my brothers, my sisters. Bagong taon na. Bagong taon na. At sana po, ang goal natin, mga kaibigan, may gagawin si Lord sa buhay ninyo. Sana po, it's our prayers. Panalangin din namin sa Panginoon bilang kapamilya ninyo. Alam niyo isang pinagpipray ko kay Lord. Dahil nung bagong-bago po kasi akong nag-full-time, may kasama po kaming pastor na nanggaling sa Muntinlupa. Yan, napalaya siya dahil sa kanyang paglilingkod. Kasama naming naglilingkod. At alam niyo, every time na mag-testimony siya, talagang very, very effective. Kahit yung mga butangiro, kahit yung mga unbelievers, once na tatayo siya at magte-testimony, nakikinig ang mga tao. Alam niyo kung bakit? Nakikita sa buhay niya. Alam niyo, hanggang lahat ng kanyang katawan. Lahat ng kanyang katawan, talagang tatuyan kasi nga, Muntinlupa kung doon siya nanggaling. Lahat ng katawan niya. Kaya ang damit niya, ayaw nang magdamit ng short sleeve. Kailangan nakaano yan, lahat. Kasi nga, tattoo hanggang dito lahat sa katawan niya. But praise the Lord. Yan nga ang sinabi ko. Every time na mag-testimony siya, nakikinig ang mga tao. You know what? Nakikita ng mga tao kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. At yan din ang panalangin namin bilang kapamilya at kapatid ninyo sa Panginoon. We are praying na pagdating ng panahon, lalabas kayo dyan
at ipalandakan din ninyo ang kabutihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng buhay ninyo, marami pang maliligtas na kaluluwa para po sa ating Panginoon. And that is our prayer. And that's why we are not giving up on you. Mas lalo po kaming masayang-masaya na nag-share ng Word of God para sa inyong lahat. Dahil ito po ang alam namin na pag-asa natin. Na sa oras na kagipitan, pwede tayong kakapit sa pangako ng Panginoon at yan ang nagpapatatag sa atin sa buhay natin, nananampalataya kay Lord. Kaya keep on, my brothers and sisters, magiging matatag tayo. Hayaan natin, every Bible study, let's attend. Because the Word of God will strengthen and empower us. It will direct us para tayo'y makarating. Makarating at makamtan natin ang goal natin para sa ating Panginoon. Kaya ito lang ang aking maibabahagi. At I would like to encourage everyone sa inyo, dito lang sa salita ng Panginoon. Let's go on, whatever problem, whatever situation. Sabi ko na, kahit sa basurahan, may ginto dyan. Kahit sa pagkukulang, kahit sa mga kasalanan, nakakuha tayo ng aral at iyan ay naging ginto, gagamitin natin para po sa ating Panginoon. Ang buhay nating wasak noon, ngayon kinumpuni ng Diyos at gagamitin tayo ng Panginoon. Amen? May the Lord bless every one of you. Keep on serving God. Happy New Year to all. Manalangin po tayo. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, alam mo po ang buhay ng aking mga kapatid. Alam mo po, Panginoon, kung ano ang pangarap nila. Ang desire nila na mangyari sa kanilang buhay. Lalong-lalo na sa bagong taon na ngayon. Alam po namin, O Diyos, na wala pong malulugi sa tunay na paglilingkod sa iyo. Kaya Panginoon, kumilos ka sa buhay namin. Ano man ang goal ng ating mga kapatid, hayaan mo po, Panginoon, na ang perfect plan mo, will mo sa kanilang buhay, yan po ang matutupad. Dahil kailanman hindi po kami magsisisi kung ikaw po ang mangunguna sa buhay namin. Pagpalain mo ang kanilang buhay. Pagpalain mo din ang kanilang pamilya. Dalangin po namin, O Diyos, na hindi po magtatagal. Lord, i-grant mo, tugunin mo ang kanilang pangangailangan. Tugunin mo ang kanilang panalangin. At pagdating ng panahon, gagamitin mo din sila para din po sa iyong kapurihan. Father, thank you. Bless them, Lord. Strengthen them. Lord, patatagin mo sila, Panginoon. At sa kanilang pananampalataya, dahil alam po namin, kagaya ng pangako mo, na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami tatalikuran. Salamat po, Diyos. Ito pang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you again. Happy New Year to all.